Paano malalaman ang kinabukasan? Ang panaginip noon ay nagsasalita ngayon. Isang araw, isang mag-aaral ang sakay ng tren at lubhang abala sa kanyang pagbabasa. Nang lumapit ang konduktor upang tingnan ang kanyang bilyete o tiket. Hinanap niya ito sa lahat ng kanyang bulsa, subalit hindi niya ito nakita. Muli niya itong hinanap at siya'y nag-alala. Mahinahong sinabi ng konduktor, "Hindi na bale, iho. Kapag nakita mo ito, ay ipadala mo na lang sa aming kumpanya. Tiyak kong ito'y nasa iyo pa." Ang mag-aaral ay nag-alala at nagsabing, "Hindi niyo po ako naunawaan. Kailangan ko itong makita ngayon upang malaman ko kung saan nga ba ako pupunta." Milyon-milyong tao sa buong mundo ang nagtatanong, saan tayo patungo sa mundong ito? Ang hinaharap ay walang kasiguruhan. Sila ay nalilito. Sila'y nagtataka kung saan patungo ang ating mundo. Hindi na tayo dapat magtaka. Mahigit 2,600 taon na ang nakalipas. Napanaginipan ng isang hari ang talaan ng kasaysayan ng ating sanlibutan. Sinasabi ng mga siyentipiko na tayo'y maraming beses nananaginip gabi-gabi. Subalit hindi natin maalala ang karamihan sa mga ito. Ang pinakapambihirang panaginip na naitala sa kasaysayan ay nangyari mahigit 2,600 taon na ang nakalipas sa sinaunang kaharian ng Babylonia. Mula sa Biblia sa aklat ng Daniel. Sa 2 kapitulo ay nakasaad ang kwento. Gayunman, hindi maalala ng hari kung ano ang kanyang panaginip. Subalit nararamdaman niyang hindi ito pangkaraniwang panaginip at ito'y napakahalaga. At sadyang ganun nga. Binigyan siya ng Diyos ng panaginip na naglalaman ng kasaysayan ng sanlibutan, lalo na sa Europa at gitnang silangan, mula sa panunungkulan ni Haring Nebukadnezar hanggang sa huling kapanahunan. Salamat sa Diyos at inilahad niya sa atin ang mangyayari sa hinaharap. Babylonia ang unang imperyo sa mundo, pinakamalakas, pinakamayaman at pinakamakapangyarihang imperyo sa nakaraang sibilisadong mundo. Nasa kanya ang pinakamahusay na hari. Ang pinunong ito ay kayang lupigin ang kanyang mga kaaway hanggang ang kanyang kaharian ay maging reyna ng mga bansa. Sa 2 taon ng panunungkulan ni Haring Nebukadnezar, iniisip niya habang siya ay nakahiga kung gaano katagal mananatili ang kanyang kaharian. Siya, katulad din ng ibang pinuno, ay nais malaman ang mangyayari sa hinaharap. Nang gabing yaon, ay pumili ang Panginoon ng isang taong makakakita ng kinabukasan. Maagang nagising ang hari at siya ay balisa. Siya'y nanaginip at batid niyang ito'y mahalaga, ngunit hindi niya ito maalala. Pinahahalagahan ng mga taga-Babylonia ang mga panaginip. Kaya't ibig malaman ng hari ang kanyang panaginip at ang kahulugan nito. Siyempre, mayroon siyang mga mahiko, manghuhula, enkantador at mga kaldeyo. Siguradong maipaliliwanag nila ang ibig sabihin ng kanyang panaginip. Maaga pa ay pinatawag na sila sa bulwagan. Nang sila ay nasa harap na ng hari, ito ay nagwika sa kanila. Daniel 2:3. Ako'y nanaginip at ang aking espiritu ay nabagabag sa pagnanais na maunawaan ang panaginip. Ang mga taong ito'y tulad ng marami na nagkukunwaring kayang ilahad ang kinabukasan. Maaari silang manghula ng kahulugan ng isang panaginip kahit hindi talaga nila ito nauunawaan. Sandali silang natigilan at nagwika. Daniel 2:4-6. O hari, mabuhay ka magpakailanman. Sabihin mo sa iyong mga lingkod ang panaginip at aming ipapaliwanag ang kahulugan. Ang kanilang tiwala sa sarili ay nawala nang ang mapagpalalong hari ay mapagod sa kanilang pagkukunwari. Sinagot ng hari ang mga kaldeyo, "Tiyak ang salita mula sa akin. Kapag hindi ninyo na ipaalam sa akin ang panaginip at ang kahulugan nito, kayo'y pagpuputol-putulin
at ang inyong mga bahay ay gagawing bunton ng dumi. Ngunit kung inyong ipapaalam ang panaginip at ang kahulugan nito, kayo'y tatanggap sa akin ng mga kaloob, mga gantimpala at dakilang karangalan. Kaya't ipaalam ninyo sa akin ang panaginip at ang kahulugan nito. Muli nilang itinanong sa hari ang napanaginipan nito at nalaman ng hari na sila'y mga bulaan. Muling nagbanta ang hari at sa wakas ay inamin nila ang katotohanan. Ayon sa Daniel 2, 10 at 11. Ang mga Kaldeyo ay sumagot sa hari at nagsabi, "Walang tao sa lupa na makapagbibigay ng hinihingi ng hari. Sapagkat walang gayong kadakilang hari at makapangyarihang hari ang nagtanong ng ganyang bagay sa kanino mang salamangkero, enkantador o kaldeyo. Walang makakapagpakita nito sa hari, maliban sa mga Diyos, na ang tahanan ay hindi kasama ng mga tao." Sinasabi ng Biblia na ang hari ay nagalit at inutusan ang kanyang mga kawal na patayin lahat ng mga taong pantas. Sa kasamaang palad, si Daniel at ang 3 Hebreyo na mga kasama niya ay kasama sa mga itinuturing na mga pantas, kahit hindi sila kasama sa mga ipinatawag ng hari. Nagulat si Daniel nang puntahan siya ng mga kawal, subalit siya ay humingi ng panahon upang sumangguni sa Panginoon na magkaroon siya ng karunungan upang maipaliwanag ang panaginip ng hari. Pinagbigyan ng hari ang kahilingan ni Daniel na makipag-usap sa kanyang Diyos, ang Diyos na manlalalang. Napakalaking responsibilidad ang nakapataw sa mga balikat ni Daniel. Hindi lamang buhay nilang 4, kundi lahat ng mga pantas sa Babylonia. Si Daniel ay bumalik sa bahay upang ipaliwanag ang sitwasyon. Sila'y nagmakaawa sa Diyos ng kalangitan na ilahad ang misteryong ito upang hindi sila ipapatay kasama ng mga pantas sa Babylonia. Napakatindi ng pulong panalangin ginawa nila. 4 na kabataang Hebreyo ang nanalangin sa Diyos upang mailahad ang panaginip ng paganong hari bago sumapit ang itinakdang palugit. Sinasabi ng Biblia, ng gabing iyon ay ipinakita ng Diyos kay Daniel sa isang pangitain ang kahulugan ng panaginip. Ang Diyos ng kalangitan ay duminig at tumugon sa kanilang panalangin. Si Daniel ay nagpasalamat sa Diyos at nagwika. Ayon sa Daniel 2:23. Sa iyo, O Diyos ng aking mga ninuno, ako'y nagpapasalamat at nagpupuri, sapagkat binigyan mo ako ng karunungan at kapangyarihan. At ipinaalam mo sa akin ang aming hinihiling sa iyo, sapagkat iyong ipinaalam sa amin ang nangyari sa hari. Talatang 24. Kaya't pinuntahan ni Daniel si Arioc, na siyang hinirang ng hari upang patayin ang mga pantas ng Babylonia, at sinabi sa kanya ang ganito, "Huwag mong patayin ang mga pantas ng Babylonia. Dalhin mo ako sa harapan ng hari, at aking ipapaalam sa hari ang kahulugan." Nang makaharap ni Daniel ang haring Nebukadnezar, ito ay nagtanong kung alam na ba niya ang tungkol sa panaginip at ang kahulugan nito. Tingnan natin kung paano sumagot si Daniel sa tanong ng hari. Sa aklat ng Daniel 2:27 at 28. Walang pantas, mga enkantador o mga salamangkero man ang makapagpapakita sa hari ng hiwaga ng hiningi ng hari. Ngunit may isang Diyos sa langit na naghahayag ng mga hiwaga at kanyang ipinaalam sa haring Nebukadnezar kung ano ang mangyayari sa mga huling araw. Mapapansin natin hindi tinaas ni Daniel ang sarili na may karunungan. Nalalaman niyang ang Diyos lamang ang makapaglalahad ng kinabukasan. Walang pag-aalinlangang pinag-aralan niya ang aklat ng Isayas 46:9 at 10. Sapagkat ako'y Diyos at walang iba, ako'y Diyos at walang gaya ko, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari. Ang karunungang ito mula sa Diyos ay naghahayag ng mga pangyayari sa mundo na mahigit 2,600 taon
sa panahon ni Haring Nebukadnezar hanggang sa ating panahon. Inilahad ni Daniel ang unang bahagi ng panaginip ng hari. Daniel 2:29. Tungkol sa iyo, o hari, habang ikaw ay nasa iyong higaan, ay bumaling ang iyong mga pag-iisip kung ano ang mangyayari sa hinaharap. At siya na naghahayag ng mga hiwaga ay ipinaalam sa iyo kung ano ang mangyayari sa mga huling araw. Isinalaysay ni Daniel ang panaginip sa aklat ng Daniel 2:31. Ikaw ay nakamasid, o hari, at nakakita ka ng isang malaking ribulto. Ang ribultong ito, makapangyarihan at lubhang makinang, ay tumayo sa harapan mo, at ang anyo nito'y kakilakilabot. Halos ating marinig ang nasasabik na pagsasalita ng hari. Oo, iyan nga. Kahangahangang anyo, lubhang mataas sa ibang bagay. Maliwanag ang salaysay ni Daniel at nakatitiyak ang hari na ito ang kanyang napanaginipan. Daniel 2:32 at 33. Ang ulo ng ribultong ito ay dalisay na ginto. Ang dibdib at mga bisig nito ay pilak. Ang tiyan at mga hita nito ay tanso. Ang mga binti nito ay bakal. Ang mga paa nito ay may bahaging bakal at may bahaging luwad. Namangha si Haring Nebukadnezar sa pahayag ni Daniel, at tunay na ito ang kanyang nakita sa kanyang panaginip. Ang ulo ay makinang na ginto. Ang dibdib at braso ay mababang uri, ang pilak. Ang tiyan at hita ay tanso. Ang binti ay bakal, at ang mga paa ay pinaghalong putik at bakal. Daniel 2:34 at 35. Patuloy kang tumitingin hanggang sa may natibag na isang bato, hindi sa pamamagitan ng mga kamay. At ito'y tumama sa ribulto, sa mga paa nitong bakal at luwad, at dinurog ang mga ito. Nang magkagayon, ang bakal, ang luwad, ang tanso, ang pilak at ang ginto ay nagkadurog-durog, at naging parang dayami sa mga giikan sa tag-araw. At ang mga ito ay tinangay ng hangin, anupat hindi matagpuan ang anumang bakas ng mga iyon. Nakita ng hari ang isang bato na hindi malaman kung saan nagmula at mabilis itong tumama sa paa ng larawan. Ito ay nasira at may pagyanig ang pagkawasak hanggang sa madurog ng pino. Ito'y tinangay ng hangin at walang anumang nalabi. Daniel 2:35. Ngunit ang bato na tumama sa ribulto ay naging malaking bundok at pinuno ang buong lupa. Oo, Daniel, ang maaaring sinabi ng hari, may natibag na bato na hindi gawa ng kamay. Ito ang dumurog sa larawan at ang bato ay naging bundok at napuno ang buong lupa. Ang lahat ng ito mismo ang napanaginipan ng hari. Gayon na lamang ang paghanga ni Haring Nebukadnezar sa kabataang si Daniel, na nagawang ilarawan ang mismong panaginip niya. Nakatitiyak ang hari na walang taong maaaring magturo ng ganoon kay Daniel, na anupat kanyang nalaman ang napanaginipan ng iba. Ito'y maaari lamang magmula sa tunay na Diyos, isang palaisipan sa hari kung anong kinalaman sa kanya ng panaginip. Maaaring ito rin ang ating iniisip. Ang panaginip ni Haring Nebukadnezar ay tumutukoy sa pagbangon at pagbagsak ng mga kaharian sa daigdig. Ang mga kaharian sa kanyang panaginip ay mayroon din kinalaman sa lahat ng mga bansa, lalo na sa makabagong panahon. Sa madaling salita, ay ipinakita ng Diyos ang kasaysayan mula sa paghahari ng Babilonya, 606 na taon bago ang panahon ni Kristo, hanggang sa kasukdulan ng kasaysayan ng sanlibutan. Sa wakas, ilalahad na ni Daniel ang kahulugan ng panaginip. Si Daniel ay tumingin sa hari at nagwika sa aklat ng Daniel 2:38. Ikaw ang ulong ginto. Ang ulo ay ang Babilonya, ang kaharian ng dalisay na ginto. Maaaring napangiti ang hari nang narinig ang mga naunang pahayag. Ang kapangyarihang militar at husay sa arkitektura ng Babilonya ay di basta matutumbasan. Kinumpirma ng mga dalubhasa sa kasaysayan na ang ginto ay sadyang nararapat na sagisag ng Babilonya.
Ang mga kagamitan at disenyo ng mga gusali ng Babylonia ay yari sa ginto. Ito'y mula sa pananaliksik sa lumang syudad na isinagawa ng mga dalubhasa sa kasaysayan. Nakatayo sa hardin ng silangan. Nakalatag sa isang ganap na paresukat na may isang kanal o bambang sa paligid. Ang mga tarangkahan nito ay gawa sa tanso. Ang mga nakabiting hardin nito ay paitaas na mga balkonahe. Ang dalawa nitong pangharing mga palasyo, doon nakatira pa ang buong lupa sa kanyang mga paa. Isang reyna na walang kapantay sa kadakilaan. Nakatayo itong syudad, kapitolyong sapat na kaharian na sumasagisag sa gintong ulo. Daniel and the Revelation, page 33 and 34, by Uriah Smith. Ang tila nakabiting hardin ng Babylonia ay kabilang sa 7 kahangahangang nilikha sa mundo. Kung si Daniel ay isang matalinong politiko na nais magpabango ng pangalan sa Babylonia, ay ihihinto na sana niya ang pagpapaliwanag sa panaginip. Ngunit may pabalita kay Daniel na nagmula sa Panginoon. Isang pabalita na hindi lamang sa kanilang kapanahunan, kundi hanggang sa pagwawakas ng kasaysayan ng sanlibutan. Mapagpakumbabat may katapangang nagwiwika si Daniel sa hari. Ayon sa Daniel 2:39, pagkatapos mo ay babangon ang ibang kaharian na mas mababa kaysa iyo. Ang ngiti ng hari ay dagliang naglaho nang marinig ang mga salitang iyon kay Daniel. Ang mapagmataas na paghahari ng Babylonia ay di akalaing mahihigitan pa ng ibang bansa sa paghahari sa mundo. Sa katunayan, ang mga arkeologo ay may nahukay na tabletang putik na may sulat ng Haring Nabukadnezar. Ang mga depensa ng Isagila at Babylonia ay aking pinatibay at itinatag, ang pangalan ng aking paghahari magpakailanman. Daniel 4:30. Nakasulat sa Biblia ang sinabi ng palalong si Haring Nabukadnezar. Nagsalita ang hari at sinabi, "Hindi ba ito ang dakilang Babylonia na aking itinayo? Sa pamamagitan ng lakas ng aking kapangyarihan bilang tahanan ng hari at para sa kaluwalhatian ng aking kadakilaan?" Gayunpaman, sinabi nga ng Panginoon na may isa pang kapangyarihang babangon at mahihigitan pa ang ginintuang kaharian ng Babylonia. Nabuhay pa si Daniel at nasaksihan pa niya ang pangyayaring ito. Sa paghahari ni Belshazzar, ang mapusok at hambog na apo ni Haring Nebukadnezar, ay naganap ang paglusob sa Babylonia ni Ciro ng Media. Noong 13 ng Oktubre, 539 na taon bago si Kristo, ang ginintoang kaharian ng Babylonia ay nagwakas. Mapapansin ang propesiya ng Panginoon ay akma sa kung sino at paano ang syudad ay makukubkob. Halos 200 taon bago bumagsak ang Babylonia, nagwika ang Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaias. Ayon sa aklat ng Isaias 45:1, ganito ang sabi ng Panginoon sa kanyang pinahiran ng langis kay Ciro, na ang kanang kamay ay aking hinawakan upang pasukuin ang mga bansa sa harap niya, at kalagan ang mga balakang ng mga hari upang magbukas ng mga pintuan sa harapan niya, upang ang mga pintuan ay hindi masarhan. Hindi kayang wasakin ni Ciro ang mga pader ng Babylonia dahil mataas at makapal ito, kaya't umisip siya ng ibang paraan. Sinundan nila ang ilog na tumatahak patungo sa gitna ng syudad. Ang kanilang hukbo ay dumaan sa ilog hanggang sa makita ang lagusan papasok. Maaaring sa kawalan ng pag-iingat o minagtaksil, kaya't naiiwang bukas ang mga tansyong pintuan na walang nagbabantay. Nakapasok ang mga sundalo ni Ciro sa syudad. Pinatay ang hari at mga maharlika na siyang umiinom ng alak sa mga gintong sisidlan na kinuha noon ni Haring Nebukadnezar nang makubkob niya ang Jerusalem. Ang mga gintong sisidlang ito ay kinuha noon sa templo ni Solomon. Sinabi ni Daniel na pagkatapos ng gininto ang kaharian ng Babylonia, ay isang kahariang mas mababa ang babangon na kumakatawan sa dibdib
at mga brasong yari sa pilak. Ang pinagsanib na gobyerno ng Persya at Media ay hindi kasing dakila ng Babylonia, subalit ito ay naghari sa gitnang silangan sa loob ng 2 siglo. Sinabi ni Daniel na ang kaharian ng pilak ay mayroon ding hangganan. Ayon sa aklat ng Daniel 2:39, at mayroon pang ikatlong kahariang tanso na mamumuno sa buong lupa. Ito ba ay nagkatotoo? Oo, nagkatotoo nga. Ang pahayag ukol sa bakal na larawan ng tansong baywang at mga hita ay natupad nang ang magaling na kabataang pinuno na si Alejandrong Dakila o Alexander the Great ang siyang tumalo kay Haring Darius ang ikatatlo ng Persya sa digmaang naganap sa Arbela noong 331 bago si Kristo. Kaya't ang ikatlong imperyong naghari sa mundo ay ang Gresya. Sa edad na 25, ang kabataang si Alejandro ay naging pinuno ng isa sa pinakamalaking imperyo na nakilala sa sanlibutan. Ang Griyegong dalubhasa sa kasaysayan na si Arrian ay may isinulat tungkol kay Alejandro at ganito ang sinabi: "Nahikayat ako na walang bansa, syudad o mga tao na ang kanyang pangalan ay hindi nakaabot. Sa palagay ko, may isang banal na kamay na nagtatalaga sa kanyang kapanganakan at mga gawa." Sipi mula sa Historical Library, Book 16, Chapter 12. Pawang nagtutugma, ang mga baluti at ang kalasag ng mga kawal na Griego ay yari sa tanso, ang ikatlong elementong bakal sa panaginip ni Haring Nebuchadnezzar. Namatay si Alejandro bago sumapit ang kanyang ika-33 na kaarawan dahil sa lagnat. Pagkamatay niya ay humina ang kanyang imperyo at nahati sa maraming bahagi. Noong Hunyo, ika-22, 163 taon bago si Kristo, digmaan sa Pidna, nalipol ang imperyo ni Alexander the Great, 144 na taon matapos siyang mamatay. Sipi mula sa History of Rome, Book 3, Chapter 10. Narito na ang pinakamalakas sa mga sinaunang kaharian. Matatanda ang sinabi ng Panginoon na 4 na imperyong pandaigdig ang babangon pagkatapos ng bawat isa. Ang mga binti na yari sa bakal ay ang walang awa at mapangwasak na kapangyarihan ng ika-4 na imperyong pandaigdig. Narito kung paano ito inilahad ni Daniel sa hari. Daniel 2:40. At magkakaroon ng ika-4 na kaharian, kasing tibay ng bakal. Ang mga naging Sesar sa Roma ay itinuturing din bilang Diyos na sasambahin at susundin ng lahat ng tao. Sa kapanahunan ito ng mga Romano ay naganap ang dalawang mahalagang pangyayari. Una, si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem. Ang gobernador ng Roma ang nag-utos na patayin lahat ng lalaking sanggol na wala pang 2 taon. Siya ay umaasang mapapatay niya si Jesus. Ikalawa, si Jesus ay ipinako sa krus mula sa pag-uutos ng Roma. Hinatulan si Jesus ng gobernador ng Roma na maipako sa krus at binantayan ng mga sundalong Romano ang kanyang libingan upang mapanatili siya roon. Ang sitwasyon sa propesiya ay nagbago. Wala nang nag-iisang imperyong pandaigdig ang susunod pagkatapos ng Roma. Daniel 2:41 hanggang 43. Kung paanong iyong nakita ng mga paa at mga daliri ay may bahaging luwad ng magpapalayok at may bahaging bakal. Ito ay magiging kahariang hati. Pagsasamahin nila ang kanilang mga sarili sa binhi ng mga tao, ngunit hindi sila magkakahalo. Kung paanong ang bakal ay hindi humahalo sa luwad. Sa madaling salita, sinasabi ng propeta na walang ika-5 imperyong pandaigdig ang babangon, kundi mga bahagi lamang ng kaharian ng Roma. Ang Roma ay mahahati sa iba't ibang kaharian. Ang mga bumubuo sa bakal na imperyo ng Roma na namuno ng halos 600 taon ay maghihiwalay. Dahil sa karangyaan, korupsyong pampulitika at pagbaba ng moralidad, ang Roma ay nanghina at madaling nalupig ng mga tribong barbaro
na lumusob sa pagitan ng mga panahong 351 AD at 476 AD. Si Emperador Augusto ay napalitan. Ang Roma ay nahati sa maraming bahagi na kumakatawan sa paa at mga daliri na yari sa bakal at luwad. Daniel 2:43. Kung paanong iyong nakita na ang bakal ay nahahaluan ng luwad, pagsasamahin nila ang kanilang mga sarili sa binhi ng mga tao. Ngunit hindi sila magkakahalo kung paanong ang bakal ay hindi humahalo sa luwad. Ang paglusob ng barbaro ang nagpahati sa imperyo ng Roma. Ang pagkakabahagi na ito ay kumakatawan sa paangyari sa bakal at luwad. Ito ang mga bansa sa Europa sa kasalukuyan. Ang 10 sa mga tribong barbaro ay naitala ng mga dalubhasa sa kasaysayan. Alamani, Germans. Burgundians, Swiss. Franks, French. Lombards, Italians. Saxons, English. Suevi, Portuguese. Visigoths, Spanish. Heruli, wala na. Ostrogoths, wala na. Vandals, wala na. Ipinahayag ng Panginoon na ang lahat ng kaharian ay hindi na muling magkakaisa upang maging isang pandaigdigang imperyo na pilit ginawa ng mga bansang ito. Ang Europa ay mananatiling watak-watak at hindi magkakaisa. Kahit ang pamilihan, mga kalakal at transaksyon sa Europa ay magkakahiwalay, pagsasamahin nila ang kanilang mga sarili sa binhi ng mga tao sa pamamagitan ng pag-aasawa ng mga maharlika sa magkabilang kaharian. Sa palasyo ng Denmark ay may malaking larawan ng mga angkan ng mga dugong bughaw sa Europa. Sila'y magkakamag-anak, umaasang maiiwasan ang digmaan sa ganitong paraan. Ngunit hindi rin ito nakapagpatigil ng mga digmaan. Hindi sila magkasundo. Maraming digmaan sa Europa ang may kinalaman sa mga alitan ng pamilya. Sinabi ito ng Panginoon na hindi na sila magkakaisa. Nais nilang muling mabuo ang imperyo ng Roma, ngunit hindi sila nagtagumpay, tulad ng bakal at luwad na hindi maaaring magsama. Isipin na lamang ang napakaraming pagtatangka na ang Europa ay pag-isahin. Anong nangyari sa mga namuno upang ito ay pag-isahin? Marahil ang ilan sa inyo ay hindi pa nakarinig tungkol sa mga lider o mga pinunong ito na naghangad na pag-isahin ang mundo sa isang kapangyarihan. Charlemagne, natalo. Charles ang ika-5, natalo. Louis ang ika-14, natalo. Napoleon, natalo. Kaiser Wilhelm, natalo. Hitler, natalo. Si Napoleon ay ipinatapon sa isla ng Elba, ang makapangyarihang mandirigma ng Pransya. Nang pasimula ng ika-18 siglo ay tinanggap niya na ang Diyos ay mas malakas sa kanya. Ang Diyos ay mas malakas sa kanilang lahat. Sinabi ng Panginoon, hindi sila magkakahalo sa isa't isa. Ito ang nababagay na isulat sa lapitan ng mga taong ito na naghangad maging pinuno o lider ng mga bansang ito. Gayunpaman, nais pa ring mabuo ng mga tao ang mga bansa sa Europa. Ngunit hindi pa rin sila magkaisa tulad ng sinabi ng Panginoon. Maaari silang magsama-sama, ngunit hindi sila magkakaisa. Si Haring Nabukadnezar ay napaisip sa propesiyang ito. Ang Diyos mismo ang naghula sa katapusan ng 4 na imperyong pandaigdig. Sinasabing ang Roma ay masusundan pa ng iba't ibang mga bansa. Ang 7 sa mga ito ay kumakatawan sa kanlurang bahagi ng Europa ngayon. Ang iba ay malakas at ang iba naman ay mahina. Ngunit lahat sila ay watak-watak. Anong susunod na mangyayari? May kasiyahan at kasiguruhang isinalaysay ni Daniel ang kasukdulan ng kahulugan ng elementong metal na larawan. Ito ang isinulat niya. Daniel 2:44 at 45. At sa mga araw ng mga haring iyon, ang Diyos sa langit ay magtatatag ng isang kaharian
na hindi magigiba kailanman. O ang kapangyarihan man nito'y iiwan sa ibang bayan. Dudurugin ito at wawakasan ang lahat ng mga kahariang iyon, at ito'y mananatili magpakailanman. Kung paanong iyong nakita na ang isang bato ay natibag mula sa bundok, hindi sa pamamagitan ng kamay, at dinurog ang mga bakal, ang tanso, ang luwad, ang pilak at ang ginto. Ipinaalam ng dakilang Diyos sa hari kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ang panaginip ay totoo at ang kahulugan nito'y mapagkakatiwalaan. Ang susunod na dakilang pangyayari sa kasaysayan ng sangkatauhan ay ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo at ang pagkatatag ng kanyang kaharian. Kumakatawan sa batong natibag na hindi gawa ng kamay. Ang kanyang kaharian ay maitatatag hindi ng kamay ng tao, kundi ng makapangyarihang kamay ng Diyos. Ang kahariang pupuno sa buong kalupaan. Narito't matutupad ang propesiya. Apokalipsis 11:15. Ang kaharian ng sanlibutan ay naging kaharian ng ating Panginoon at ng kanyang Kristo, at siya'y maghahari magpakailan paman. Huling mga pangyayari sa Daniel. Ikalawang pagparito ni Jesus. Ang lahat ng mga bansa sa sanlibutan ay darating sa isang wakas. Ang kahariang ito ay mananatili magpakailanman. Si Jesus ay papahiran bilang hari ng mga hari. Siya ay darating sa lupa upang maghari. Pagkatapos mailahad ni Daniel ang panaginip ng hari at ang kahulugan nito, si Haring Nebukadnezar ay tumayo mula sa kanyang trono. Mapagpakumbabang nagpatira pa sa karangalan ng Diyos ni Daniel, na ang karunungan at kapangyarihan ay tunay na naipamalas. Daniel 2:47. Tunay na ang inyong Diyos ay Diyos ng mga Diyos, at Panginoon ng mga hari, at tagapagpahayag ng mga hiwaga. Tunay na ang Diyos ni Daniel ay Diyos na nais kong maging aking Diyos. Sa pamamagitan ng larawang metal na napanaginipan ng hari, 6 na siglo na ang nakaraan bago ang kapanganakan ni Kristo. Ipinahayag ng Diyos ang misteryo ng mga siglo pang darating. Opo kaibigan, ang panaginip ng hari ay totoo at ang kahulugan ay sigurado. Ang paglalakbay ay halos tapos na. Ang susunod na dakilang kaganapan ay ang muling pagbabalik ni Kristo. Darating mula sa ulap at itatayo ang dakilang kahariang walang hanggan. Ang mga kahariang kumakatawan sa ginto, pilak, tanso at bakal ay lipas na sa kasaysayan. Ang susunod na dakilang pangyayari ay ang muling pagbabalik ni Kristo. Handa na ang magandang kinabukasan sa pamamagitan ng dugo sa krus ng Kalbaryo. Maikli na lamang ang panahon at ang lahat ay matutupad na. Ngayon ay inihahanda na ang dakilang kaharian. Gayon din naman ang mga magiging bahagi ng dakilang kaharian ng Diyos. Tayo'y makasisigurong magiging bahagi nito kung tayo'y sasampalataya na katulad ng isa sa mga magnanakaw na katabi ni Jesus na nakapako rin sa krus. Hindi siya makalapit kay Jesus, ngunit nalalaman niyang siya'y makasalanan at kailangan niyang maligtas sa mga kasalanang kanyang ginawa. Tumingin siya sa dakilang tagapagligtas at nakita niya ang dugong umaagos sa kanyang mukha mula sa sugat na dulot ng koronang tinik, at ang kanyang puso ay nakilos. Ikinumpisal ang mga kasalanan at tumangis. Ayon sa Lucas 23:42, sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Binigyan siya ni Jesus ng kasiguruhan na mapapabilang sa dakilang kaharian. Ikaw rin ay maaaring manalangin at tumanggap ng kasiguruhan na ikaw ay makakasama ni Kristo sa kanyang kaharian. Ayon sa aklat ng Mateo 25:34, hali kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo. Ang mundong ito ay hindi nakasalalay sa mga kamay ng tao. Ito ay sa mga kamay ng Diyos. Mahaharap natin ang kinabukasan
na may malaking kasiguruhan na si Kristo ay muling babalik. Ang batong hindi tinibag ng kamay ay tatama sa larawan at ang mga kaharian sa mundo ay mawawasak. Ang Diyos ang maghahari sa walang hanggang kaharian. Makasisiguro ka sa ating Diyos. Ang Diyos ay mapagkakatiwalaan. Magkakaroon ka ng kapanatagan sa kanyang mga kamay. Tinatawagan ka niya ngayon. Inaanyayahan ka niyang sumama ngayon. Siya ay nananawagan ngayon sa iyong puso. Nais mo bang sabihin, "Opo, Panginoon, ako'y lubusang magtitiwala sa iyo. Isusuko ko ang aking buhay sa iyo ngayon."